Ngayon, ang kailangan natin dito, ang issue nito is dead set. Kailangan natin mapatrigger si power switching, no? So, kailangan talaga natin ng tiyaga, no? Walang imposible kung tsatsagain natin, no? So, ayan guys, okay na. Accomplish tayo, no? Yung fan gumagana na. Dito EO error, no? So ang issue nito, di daw umaandar yung outdoor, no? So sa ganyan, ang kailangan natin gawin, pag hindi siya nagpa-power, iset natin tester natin ng voltage checking. Tignan natin kung nagsi-switch ba yung power switching niya, no? Kasi pag hindi po nag-switch yan, wala pong output dito na 12 volts and 15 volts po yan. So ito, check natin. Paki-close up lang, ayan. Ayan, negative, wala. So, sa 15, ayan, negative. Wala din output. Ayan, wala din output. Then, check natin kung may 300 DC, kaya siguro hindi yung nag-output. Ayan, meron naman. May 300 DC siya, no? So, ang problema, hindi po nag-trigger yung power switching niya. Kaya, hindi po siya nagpa-power. So, ngayon, guys, i-check natin yung mga pyesa. So, ayan, guys, buksan natin siya. Sa ganyan sistema kasi, no, meron siyang input. Check ko naman yung IGBT and pakita ko na rin din yung IGBT niya at saka diode. Ito. Okay yung diode niya. Okay. Okay din yung kanyang IGBT. Ayan. Ayan. So, okay IGBT. Pagka ganun ng sistema, gaya ng tinuro ko sa inyo, kapag ito present, tapos di siya nagpa-power, pwedeng oscillator, o kaya, pag kumpleto tong tatlong supply niya, 12, 15, and 5, kapag kumpleto siya at di siya nagpa-power, oscillator po yon. Pero dito po, sa sistema na to, wala siyang output na 12, 15, 5 volts, walang output. Pagka ganon, dito tayo sa power switching target, no? Kasi ito po yung nagsiswitch dito sa chopper para yung 300 DC i-partition niya, no? Ito po kasi yung chopper, ang trabaho po nito, siya po yung naghahati ng 300 DC into 12, 15 at saka 5. Ngayon, ang kailangan natin dito, ang issue nito is dead set. Kailangan natin mapatrigger si power switching, no? So bubuksan ko siya para makita ninyo yung layout niya ng kanyang power switching para detalyado po yung pyesa na ituturo ko sa inyo kung ano po yung mga dapat i-check. So ayan, nakabukas na po. So ang check natin guys, unang especially yung mga resistor, no? Check natin yung resistor ng power switching. Ito po yung resistor ng power switching. Ayan yung resistor na yan. Ayan po. 100 ohms, no? So okay siya. Ito yung nakita ko kaya hindi nababasa yung capacitor kanina. Ayan. Ito, yung SMD resistor na katabi niya. Nakaparallel lang yan dito sa may ganyang electrolytic capacitor. So, tanggalin natin. Ayan. Ito po yung pamalit natin. Ito, kinakabit na natin. Tapos yung isa nandyan. Tanggalan. Medyo mahirap lang kasi napakaliit. Turo ko na lang para madali. Basta guys, pag hindi nagti-trigger dito, hindi nag-output dito, yan sa capacitor. Dito yan guys. No, sa mga SMD, i-check nyo lang dyan kung ano yung nagsha-shorted, no? Kasi madali ma-shorted kasi yung mga SMD capacitor na yan. So kailangan talaga natin ng tiyaga, no? Walang imposible kung tsatsagain natin, no? Para lang po yan dati, nag-aaral ako, mahirap. Pero natutunan ko madali na lang, no? So, wag natin sabihing mahirap mag-aral ng electronics. Kayang-kaya po natin yan, guys, no? Tiwala lang sa sarili. No? So, ayan, guys, no? Mag-connect na tayo ng fan. So, ito yung gagamitin natin fan. Ito yung napili natin, no? Medyo malaki lang kasi wala tayong stock, no? Baka naman. So, ayan, nakakonect na siya. Nakakonect na yung sensor. Lagyan natin thermal, thermal paste. Ayan, apply natin. Huwag tipirin. Yan, kalat natin.
Para flat na flat siya. Smooth na smooth, di ba? Ayan, lagyan na rin natin to kahit meron siyang thermal pad. Para lapat na lapat siya. Yan. Tapos ito guys, paalala, pag nag-repair tayo ng board, dapat nandyan yung thermal pad na yan. Kasi yung IGBT niya, open gate po siya, no? So may contact siya rito sa body, no? So kabit natin. So ayan guys, yung supply niya, yung line niya tsaka neutral niya sa indoor. Pero sa ibang unit, sa outdoor, no? Pero wag natin gagawin yung sinasabi nila na ililipat mo tong relay dito para sa outdoor na yung supply. Mali po yun. Bakit? Hindi po magpo-force off po itong outdoor. Lagi lang po yung alive pagka sa outdoor po ang supply, no? May impact din po yun. Yung lifespan ng outdoor board, masisira po yan agad, no? Sabi natin taon din, pero doon tayo sa mas matibay siya, di ba? Yung na-off siya. Ito kasi nag-off doon. Pag in-off mo to, yung relay-matic bibitaw yan, magta-turn off po ito, no? No, iba nililipat para sa outdoor yung supply, no? Pag sa outdoor sila kukuha, pero hindi po dapat ginagawa yun kasi naka-model po siya sa indoor talaga ang supply, no? So wag natin gagawin po yun, no? Then saksak testing. Connect na yung pan, connect na yung communication. Ayan, then on natin. On, hindi pa pumipitik yung relay. Ayan, pumitik na. So ganyan ang blinking ng normal. No, ibig sabihin nag-uusap yung indoor tsaka yung outdoor. So ayan guys, okay na, accomplish tayo, no. Yung fan gumagana na, yung UPW equal naman, no. Lahat brightening, no. Bali nga pala guys, ang ginagamit kong compressor, LG po yan. Mataas po kasi ang frequency niya, kaya ito lagi kong ginagamit. Ibang compressor kasi mababa lang ang frequency. Minsan, yung Samsung 50 Hz lang yun. No, so ito yung ginagamit ko, the best kasi ito. Nasa 220 po ang ano nito, Hz nito. Ayan, so okay na guys, no. Ayan. Walang imposible sa electronics guys, basta mag-aral tayo mabuti. Diba? Ayos. Subscribe na lang po and like and share and follow sa aming Facebook page.